Handa ka na ba sa lindol? Pag-usapan po natin ang earthquake o lindol sapagkat alam natin po yung nangyari sa Davao. Makikita po natin kung gaano ang bagsik ng kalikasan. Hindi natin sinasabi na baka mangyari sa atin o mangyari. Minsan talagang hindi natin alam kung kailan tatama ang lindol. Ito yung isang trahedya na hindi natin walang sign, hindi napipredict, walang instrument na pwedeng makadetect kung kailan ito tatama. Kaya biglaan, sobra, ang dali talagang, ang daming masisira, ang daming mawala, even life. Kaya nga tayo mga security personnel, kahit naman hindi, ordinaryong tao, dapat pinaghahandaan natin ito. Ito yung sinasabi, di ba? Emergency. Tingnan niyo yung nangyari, di ba? Hindi sila iba will train, pero over panic kasi sobrang lakas talaga. Kung mapapanood din tayo, hindi natin naranasan, pero pag nakita mo, alam mo yung kaba mo, kahit tayo train na, ako nga siyempre sa dami ko na inatin na training, nung makita ko yun, grabe talaga. Halos alam mo yung parang daig pa ang dinuduyan ka talaga. Paano kung ikaw mismo yung naandun? Ano yung mararamdaman mo? Kaya ito hindi para sila, ipinalangin natin, ipag-pray natin yung mga tao doon, ako ano may itutulong natin, makatulong tayo sa malilit na paraan, kung magkano man yan, or ano man yan, in kinds, kasi sobra talagang ang laki ng pinsala sigurado. Ina-assist pa ngayon yan. Diba? So, makikita natin yan. Ngayon, tayo ngayon na hindi apektado, hindi natin sinasabi na mabuti sa kanila na hindi ganun eh. Talagang hindi natin alam saan ba tatama yan. Hindi ito pananakot. Especially yung sinasabi ng the big one. Diba? Hindi pananakot to, ito sapagkat nangyayari talaga. Kaya nga yung mga drill na ibinibigay sa atin ng ating mga agency, ng mga company, dapat higit natin itong gawing makabuluhan or makatotohanan. Hindi nagdi-drill, hindi nyo nagpi-video pa, yung mga ganito, ganyan pa, di ba? So, dapat pag may drill, iganap natin na ito talaga yung nangyayari. Sumunod tayo. Minsan iba kasi yan, ayaw sumunod. Pag nagkaroon ng ayan na, hindi na alam yung gagawin kasi ayaw sumunod eh. Kaya nga ang fire drill, mga drill na yan, earthquake drill, any drill yan, paghahanda. Hindi ibig sabihin na sana nga, diba, mangyayari, hindi nga natin nakikita nyo sa kanila, di ba? At magpapasalamat na lang tayo at umagang-umaga yun na ang mga estudyante, unang pasok pa ng mga estudyante noon. Nasa labas natin. Paano kung talagang nag-start na yung klase, mga tumama ng ang oras 9 or 8:30 or 10, pababang ganyan. Di ba ang dami nasa loob na school? Paano yung bagay nag-collapse? Or else, mga katanghalian, ganyan, di ba? May mga ron nasa mga mall. Paano na? Kaya ngayon, doble ingat. Kaya kailangan pag pumasok tayo sa isang area, sa isang lugar, hanapin natin yung safety. Number one, dapat safety first. Kasi ang iba dyan, pag punta sa mga mall, wala na. Punta agad doon sa mga store ko, dapat ang unang nasan ba yung fire exit dito? Ako, hindi sa yan ang initingnan ko talaga. Pag pumasok ko sa na hindi ko pa kabisado, tinitingnan ako sa paligid, nasan yung fire exit, nasan yung mga medyo alam kong matitibay, just in case. Diba? Yan dapat lagi ang titingnan natin. Para alam natin, just in case magkaroon, alam natin tayo pupunta. Tapos sa mga pamilya natin, ituruan. Kaya sinasabi ko, di ba, sobrang ganda ng trabaho ng mga security force. Kasi more on safety, pwede natin iambag, dalhin natin yung trabaho, yung natutunan natin para sa ikabubuti ng pamilya natin. Makikita mo, di ba, nagpapanik, hindi alam yung gagawin, tumatakbo sila, nagsishaking. Kaya kung minsan, hindi naman sila na-aksidente nung nagsishaking pa eh. Doon sa pagtakbo nila, dyan yung malay mo yung hagdan na dadaanan mo, biglang nahati yan. Paano ka na? Samantala kung alam mo sa area niya kung saan yung pinaka-safety, alin yung pinaka-talagang matibay na may doon ka dapat, mag-duck, cover, and hold ka doon, hanggang when shaking, safety, di ba? Hindi magmasid ka, mag-observe ka kung saan yung tatama, ganyan. Iba wala talagang kanyang karepasan, takbuhan. So makikita natin, napaka-unaware about safety ang mga tao natin. Di ba? Siguro yung mga bata maintindihan pero yung matatanda sila pa nyo, nag-iiyakan na, nagsisigawan na, wala tayong magagawa. Kailangan laging ino-orientan just in case na mangyari yan. Huwag kayong nagpapanik, talagang sumisigaw pa. Maubusan kayo. Ang pagsigaw, after na, just in case na magkulas, wag naman sana, doon ka sumigaw kasi pwedeng magre-rescue. Nagsisisigaw ka na, nag-shaking pa. Hindi ka na makasigaw ngayon nung dapat ka na may rescue. Wala na. So, nonsense. Nakuha natin. Hindi natin masasabi talaga eh. Kaya ang sabi nga ang pagbibigay ng mga training, ng mga drill, ito yung way para yung panic attack natin malesen. Hindi naman sinasabi masiro yung panic na yun. Talagang mangyayari yan. Sabi nga, puro training na. Alam niyo ba, when I was in Mandaluyong, nagbo-board ako dyan. Nagkasunog dyan.
Doon ko makikita talaga na kahit anong try mo, talagang iba yung kaba mo, no? Talagang, alam mo yung parang nablanko ka talaga. Yung panic mo kasi talagang ala na, puro usok na yung paligid namin. Ang bilis ng apoy, akala namin hindi aabot. Kampante pa kami. Biglang eto na, nagpuputo ka na sa paligid, talagang ano na. Yun, talagang maramdaman, sabi ko, hindi pala biro. How much more yun, no? Talagang inuuwi na yung ano, pati yung lahat, wala ka talagang maano sa lindol. Mabuti yung sunog at alam mo kung saan ka pupunta dahil ay yung lindol, di ba? Pag yanig niyan, kahit saan ka pumunta, yayanig lahat yan. Paano yung pinuntahan mo pa medyo ano pa yung mga bahay, di ba? O, kaya nga ang mga bahay din sa ngayon, nakikita natin, di ba? Kung kayo may mga bahay, tingnan nyo, ano yung pinakamaganda nyo para masito yung pamilya. Kasi talagang, kahit anong pundasyon talagang sobrang tibay, pag inugayan, wala, wasak talaga yan eh. Ganun ang kalikasan. Kaya alam mo kung titingnan natin, hindi naman talaga ang lindol nakakamatay sobra eh. Di ba? Kung hindi lang sa mga building, yung mga hindi maayos ang pagkakagawa, yan ang nangyayari. Nagkukulap, siyempre, madadaganan ka, sabigat ba naman ang building na yan eh. Pero kung talagang nasa ayos ang lahat, malilesen eh. At saka yung meron talagang space na maluwag na doon kayo, hindi kasi inubos lahat ng kakagawa na ano, wala ng space for katulad ng mga ganyan, di ba? Dapat in every ano yan, merong area na open talaga. Na in case doon magtatakbuhan, hindi, wala nang open sila, magtakbuhan sila, puro building na, di, wala na talaga. Ano na lang, trying error na lang, kung saan ka bahala na, kung tamaan ka, hindi, okay lang, di ba? Ganun eh. So ganun talaga, ibig sabihin lang, handa na ba tayo? Diba? Lalo tayo sa mga security. Number 1 yan dahil tayo ang first respondent. Yan ang sinasabi na paghandaan yan, lalo tayo maganda na pumapasok tayo. Katulad no, no. Halimbawa, ganong siyempre guard ka doon. Hindi ka pa uuwiin nun. But just in case na gano'n. Eh paano kung hindi ka rin handa, isipin mo yung pamilya mo. Kaya nga sabi, ang pamilya natin kapag nasa trabaho tayo, tawag ng tuhon, may sasalang-alang natin ang pamilya. Kaya kailan pag umalis kayo sa bahay ninyo, mga guard, i-orient nyo na yung mga pamilya nyo, mga anak ninyo. Ganito yung gagawin nyo, just mag-in case tayo magkaroon ng problema, doon ka pumunta, ganyan. Alam dapat nila. Kasi meron kami niyang kasamahan dati, although iba silang agency, pero naging ano namin, matalino siya, magaling siya, nagiging trainer din namin siya kapag meron kami mga event. Nasunugan sila dito sa may part ng Metro Manila. Ngayon, siyempre, anak niya naiwan doon. Bata pa yung mga anak niya, kinukwento niya, which is totoo talaga na nangyari. Hindi nasunog. Hindi siya nakinabahan. Sinabihan siya ng mga ano doon, oy sir, nasusunod na yung lugar ninyo, umuwi ka na. Okay lang siya, normal lang. Kasi alam niya, naturuan niya anak niya eh. Alam niya kung ano yung gagawin. Alam niya kung saan pupunta. Kaya nung pumunta siya doon, hindi siya pumunta doon sa bahay na nasusunod. Doon sa court kung saan binili niya na kapag emergency doon ka pumunta. At alam mo kung ano yung dadali mo. Andun, daladalin yung isang attache case na punong-puno ng dokumento nila. Inuupuan ng bata, yun ang dala niya na makita ng ama. So pag naturuan mo kasi, less yung panic mo dahil aware ka na alam ng bata. I-orient palagi, anak, alam mo kasi anong gagawin mo, ganito, papa, ganyan, di ba? I-reviewin nyo rin sila. Di ba? Para yun nga nagre-retraining, iti-train nyo pa, hindi lang nasabi mo na, wala na. Kailangan, siguro, isang linggo, ulitin mo uli. Doon nyo i-focus, kasi nga hindi natin alam, hindi nyo lagi kasama yung pamilya nyo eh. Lalo yung mga ba, nasisigba, mag-iapay nanin. Kung yung anak ko, ano magagawa mo? Ang anak mo gagawa ng paraan niya kung anong mangyari. Nagsisigaw ka dyan, may magagawa ka ba? Maintindihan natin, pero ba nagsisigaw pa di? Mag-pray ka na lang, Lord, ganito. Hindi yung habang nag-shake, sigaw din na sigaw. Ano mapapala mo doon? May mangyayari ba? Hindi natin kaya ngayon nga pumasok na yung panic attack, wala na. Na-blanco na. Kakagano mo, minsan ikaw pa yung napahamak, ng anak mo pala safety dahil alam mo yung gagawin. So imagine mo yan. Kaya nga mga buhay tayo, mga tao, may kanya-kanya tayong paparang para isipin yung sarili natin. Dinisign tayo ng Lord niyan, na kapag nainitan ka, aalisin mo yung kamay mo. Di ba? Ganun din ang anak. Mapasok anak mo, aalisin niya. Alam naman, nainitan na, iduldul pa ng anak mo yung doon sa ano. Kaya nga, dinisign lahat ng tao kahit bata na magkaroon ng protection yung sarili nila. May pakiramdam pag nainitan, aalisin niya yan. Kahit sanggol pa yan, di ba? Pag naganyan at mainit, aalisin niya yan. So, ganun. Kaya nga, ang ano lang dyan is i-orient natin ng maigi. Ito yung dapat na binibigyan ngayon ng panahon kasi nga ng mga focus. Kami nga, nalalapit din ang drill namin sa fire drill. So, nakapokus kami dyan. After nyan, sagana kami din sa mga drill ng aming company. Yan tinuturo. Kaya nga, yung mga huwag kayong matamad. Pagka may mga training, pumunta kayo, oras lang ang kailangan ninyo. Libre na yan. Di ba? Lalo yan, siyempre, pagka nagka-problema tayo, mag-handle lahat yan. So, yun ang kinakailangan. At tingnan nyo din yung mga area na pwede magka-problema. Doon sa mga area ninyo na just in case magkaroon ng shaking, ano ba yung pwede dyan na bumagsak, mag-collapse, na dapat nire-report po natin yan. Kasi yan man ang pag-uusapan, kita nyo, di ba? Hindi natin alam eh. Ang lala talaga noon. At saka ito pa sa ating mga building, sa mga area natin, paano ba yung pag-a-alarm ninyo, pag-general alarm? Dapat na pag-aasapan na rin yan. Kasi nga, kung mapapansin ninyo doon sa lindol na yon na nangyari, mahina lang una, di ba?
palakas ng palakas ng palakas. Mahina, huminto ng konti, lumakas na naman. So, ang pag-general alarm, siyempre dapat sana siguro, kung suggestion lang, pwede i-suggest sa inyong mga company na, if ever na magka-shaking, naramdaman, kailangan siguro mag-general alarm na. Kasi di ba may mga ano ang general alarm natin eh. Kung ganito lang, dapat huwag muna. Ang point kasi dyan, hindi ka nag-general alarm, biglang nag-shaking na sobra-sobra. Magpapanik ka na rin nun, hindi mo na mag-general alarm, sigurado ka doon. Unlike yung alam mong nag-shaking, mag-general alarm ka na, mabilis man ang galaw yan, at least naka-general alarm ka na, bahala na ngayon ang mga tenant, yung kanilang gagawin, kung sila ba'y makikipag-participate na bababa, or ano yung gagawin na, basta dapat, aware din ang mga tenant na, pag nag-general alarm, hindi ito ibig sabihin lahat bumaba, depende na sa assessment ninyo. Lalo pag high-rise, syempre, iba yung galaw sa gitna, iba yung galaw sa baba, iba yung galaw sa taas. Minsan sa taas, ang lakas na ng shaking, hindi pa naramdaman sa baba. Ay kung naandun yung inyong general alarm, syempre hindi ka mag-a-alarm, ay pala doon nagpapanik na sa taas. Diba? O, kaya nga kailangan, meron naman seismograph, diba? Pag nakita siguro na ganito, depende sa pag-uusapan na aking share ko lang, na automatic, mag-general alarm na. Ngayon, depende na sa mga tenant kung anong gagawin. Ibig sabihin, pag general alarm, pwede kayong bumaba, pwede hindi. Depende sa assessment niyo dyan sa building, sa area ninyo, kung ano yung naramdaman yung paggalaw. Or much better, kahit simple shaking lang yan, baba na agad. Kasi hindi natin alam, may sumusunod eh. Diba? Yung aftershock niya, mabilis din eh. Kita niyo, diba, dahan-dahan, biglang niyanig ng niyanig, oh. Hindi katulad ng iba, malakas ang pagyanig ng dahan-dahan. Total dito, iba eh. Makunti lang muna, biglang nag-over na yung shaking niya. So hindi ganun ka dapat. Kaya kailangan medyo pag-aaralan din paano ba tayo mag-general alarm. Kasi ang aim natin dito yung safety. Pati yung mga fire exit, dapat walang obstruction yan, i-double check. At dapat nabubukas talaga yan. Baka mamaya pag nag-shaking, ang fire exit, syempre, nag-shaking, hindi na ngayon mabuksan dahil nga na parang naiba na yung position ng mga interior or yung mga yung mga dingding, di ba? O syempre, malay natin na yan, na parang naiba na yung posisyon ng dingding niya, parang siyempre tumabingi or what, hindi na mabukas yung fire exit. So may mga ganon, i-assist din natin yung kung paano. Okay, so mahalaga po yun, lalo ngayon, sa panahon ngayon, di ba? Kaya wag nating masyadong i-take for granted, lalo tayong mga security, dapat always alert, na pag pumasok kayo, pwede hindi kayo makauwi, dapat ang pamilya ninyo, nasa hindi pwedeng nagkaroon ng shaking, uuwi ka, iwan ko yung trabaho, punta ko yung pamilya ko, hindi, paano ko yung daan ng giba-giba? Katulad yung iba, di ba? May mga area na talagang giba ang mga daan nila. Isa pa yun eh. Pwede tayong umuwi, pero ang point, paano ka makakauwi? Yung daanan mo, wasak. Yung mga ganyan. So, dapat, nagpapasok, always, isipin na, pwede, kung di ako makauwi, safety yung pamilya ko. May pagkain, kompleto dapat yan. Yung mga tubig sila or anything, dapat, yung go bag na sinasabi, dapat medyo uli yan sa panahon ngayon, di ba? So sa akin lang naman din napag-usapan natin kasi nga napapanahon at kailangan natin mga security yan. When it comes to earthquake, hindi natin alam kailan darating. Walang nakaka-predict, walang instrument na nagsasabing may darating, unlike typhoon, napipredict nila yan. May instrument tayo na may ganito, pero ang earthquake, wala. Ang alam lang natin, paano paghandaan, ano yung gagawin natin, mga training, lahat, para at least mapabuti, mapaayos, hindi lang yung area natin. Unang-una, siyempre, yung sarili din natin. Kaya nga, always safety first at responsibility ng bawat isa ang kaligtasan nila. Kasi mahirap kapag nagkaroon ng malaking sakuna na yung iba, imbis na makatulong, sila yung naging problema. Dapat malesen natin yung mga casualties, yung mga injury, kung marunong makipag-participate yung mga tenant natin. Kasi kailangan din ng tulong din nila dahil sa konti ang guard, ang dami ng mga tenant, hindi kaya yung isakripisyo lahat ng guard na ma-assist lahat yan. So, ang aim lang dito is pag may mga din dapat, the tenant, lahat, they have to cooperate. Kung yung sinasabi ng mga Bureau of Fire, lahat na nagtitrain sa atin, sumunod tayo kasi ang aim din nila is maprotektahan tayo. Kung magkaroon naman ng mga hindi natin masisiro yan, malesen man. Huwag naman talagang totally ang dami naging problema. So, ingat tayo palagi, always keep on praying dahil only God can knows everything. Kaya nga, always tayo magpasalamat sa buhay at the same time, tumulong din tayo sa mga nangangailangan. Nangyari yan, hindi yan para sa mga parusa or what, hindi. Talagang kalikasan yan, nangyayari talaga yan.